Si Minato ay namumuhay ng walang silbi hanggang sa makakuha siya ng apat na sobrang lakas na mga babaeng gustong gumawa ng kung ano sa kanya. Sa mundong yon, ang Diyos ay nag-aalok ng mga Sekirei sa mga walang kwentang Ashikabi para lumaban sa Ultimate Mortal Kombat level kung saan ang panalo ay magkakaplat habang buhay. Matapos mabigong makapasok sa kolehiyo, umuwi si Minatong wala ng pag-asa, ngunit nagbago ang buhay nang biglang may Sekirei mula sa langit na umudmod sa kanya. Kasunod nito ang dalawang Lightning Sekirei na gustong makipaglaban pero tumanggi si Musubit tumakas kasama si Minato. Paglaon, nagising si Minato at natagpuan to sa tabi niya, na humingi ng tawad at walang pasabing tinanggal ang plot armor na nagbigay ng nosebleed sa kanya. Tumakbo si Minato palabas para bigyan to ng privacy pero hindi niya matanggal sa isip ang kanyang nakita. Naupo naman sila sa labas para mag-usap nang biglang bumagsak si Musubi sa gutom. Pinakain siya ni Minato at habang nagpapakabusog si Musubi ay inisip ni Minato kung ano talaga ang mga nakita niyang paglipad at pagsabog. Pag-uwi nila, nakiusap si Musubing manatili sa kanya dahil wala siyang mapupuntahan at nang pumayag si Minato ay sinabi ni Musubi ritong nais niyang maging Ashikabi ito. Habang naguguluhan, hinawakan ni Musubi ang kamay niya at pinaranas ang isang benepisyo ng pagiging Ashikabi sa pagpatong nito sa kanyang plot kaya agad siyang lumabas ulit, nag-isip kung pagsubok ba yon ng Diyos. Dumating ang kanyang landlord na halos wala ng buhok at binalaan siyang huwag magdala ng kahit sinong babae kundi ay palayasin siya bago umalis ng galit. Bumukas ang pinto at tinanong ni Musubi kung naging immoral pero nang subukan ni Minatong sabihing ayos lang yon nang hindi nagtutunog kakaiba, ay pumalpak siya. Biglang umiyak si Musubi dahil gutom na naman kaya nilabas ulit siya ni Minato at matapos ang ilang sandali ay naubos na ang lahat ng meron ito pero nangako siyang babawi. Kinagabihan, pumayag si Minato at naghiwalay sila para sa mga errand. Habang naglalakad, iniisip niya kung paano sasabihin ng maayos kay Musubing umalis na nang mapansin niya ang mga Lightning Sekirei mula sa nakaraang araw. Bigla namang dumating si Musubi at nang makita siya ng mga babae, ay naglunsad sila rito ng Lightning Blast na tila tumarget lang sa takip ng kanyang mga plot. Nagulat ang mga babaeng hindi pa siya nagkapakpak bago subukang tapusin, pero mabilis na tinulak ni Minato si Musubi palayo at sinabing kailangan pa nilang dumaan sa kanya. Dahil sa ginawang yon ay may naramdamang kung ano si Musubit pagkatapos ay hinila niya ito bago tumakbot na iwasan ang mga kidlat ng mga babae sa proseso. Pumasok sila sa isang eskinita para magpahinga pero biglang tumalon si Musubi sa kanya at sinabi ritong umiinit na siya. Dumating ang mga babae at nakulong sila pero nang makita ng mga Sekirei na parang may gagawin si Musubi kay Minato ay mabilis silang lumapit para pigilan to pero bago yon ay hinalikan na to ni Musubi at kumislap. Dun may selyong nabuo sa leeg niya kasabay ng paglitaw ng kanyang mga pakpak. Nakita nila ito at napagtantong nasira na ang plano kaya sinubukan nilang tapusin si Minato pero sinabi ni Musubing layuan ang lalakit ginamit ang bagong kapangyarihan. Dahil dito ay umatras ang mga babae at nagpaliwanag na hindi sila lumalaban sa mga Sekirein may pakpak na tumakas sila. Nang mawala sa paningin, nakasalubong nila ang isang nakamaskrang si Homura na tinawag silang talunan sa pagtarget sa mga walang pakpak na Sekirei. Nagalit ang mga babae pero nang ilabas ni Homura ang mga apoy at tanungin kung gusto talaga nila ng laban ay mabilis silang umurong at naalala ang kanilang lugar. Habang papaalis, nalungkot ang mga babae sa kapalaran nilang makipaglaban sa malakihang battle royal kaya ang pagtanggal sa mga baguhan ang paraan para manalo. Paglaon, tumawag si Minato sa kapatid at nagpadala ng ilang damit nito kaya naisip niyang pumasok to sa kung ano pero pumayag pa ring ipadala sa kanya. Pinanood ni Minato si Musubing naghahanda ng pagkain, suot lang ang kanyang polo at nagtaka kung paano nakapuntos ng di man lang tumitira. Bigla siyang naabala ng tunog mula sa TV kung saan binati siya ni Minaka dahil naging partner ito ng isang Sekirei. Pinaliwanag nitong bahagi na siya ng lihim na larong tinatawag na Sekirei Project kung saan dapat lumaban si Musubi sa ibang Sekirei at nagbabalang kung may kumalat na impormasyon tungkol sa proyekto ay tatapusin siya ng mga tao ng kumpanyang MBI. Sobrang natakot si Minato pero bago niya matanong ang ibig sabihin ay nawala na ito at nakarinig ng katok mula sa pintuan. Pagbukas ay inabot sa kanya ng MBI agent ang kahong naglalaman ng bagong damit para kay Musubi. Agad namang naghubad si Musubing tinuring ni Minato bilang hudyat para lumabas pero bago makaalis ay tinawag siya ni Musubit sinabing umaasa siyang mananalo sila sa proyekto at mararating nila ang langit. Sa kasamaang palad, sa mismong sandaling yon ay nahuli naman sila ng landlord na mukhang unggoy at pinalaya sila sa apartment. Lumabas sila para maghanap ng tirahan pero patuloy na tinanggihan ng mga ahensya hanggang sa mapagtanto nilang wala nang matutuluyan. Habang nanlulumo si Minato sa kamalasan, tinanong niya si Musubi kung bakit pinili ang tulad niyang talunang uslak bilang Ashikabi.
Tiningnan siya ni Musubi at sinabing gusto ito dahil sa kanyang kalooban at hinalikan si Minato kung saan muli namang na-trigger ang kanyang mga pakpak. Sinabi ni Musubing gagawin ang lahat para dito kahit pumunta pa sa buwan at nagdasal siya't bumuo ng malakas na bugso ng hangin nagdala sa kanila sa kalangitan kung saan nakita nila ng malinaw ang buwan. Habang nagsasaya sa tanawin, binalita ni Musubi na wala siyang ideya kung paano bumaba kaya agad rin silang bumagsak pabalik sa lupa. Pero biglang lumabas ang kakaibang berdeng multo't bumagsak sila sa punot na daganan si Minato ng mga plat ni Musubi. Sa puntong yon, lumabas si Mia at tinanong kung ayos lang sila pero nang makita niyang nasugatan si Minato at napunit ang damit ni Musubi ay pinatuloy niya sila. Sa loob, inasikaso ni Homura si Minato ngunit ginamit ang pangalang Kagari bago tanungin kung paano nakarating doon pero nang maalala ni Minatong bawal magsalita ay sinabi niyang tinamaan lang sila ng malakas na hangin. Pumasok si Musubing masaya't suot ang kimono kaya nagpasalamat si Minato kay Mia pero sinabi nitong gusto niyang tumulong sa iba gaya ng kanyang asawa. Tiningnan ni Minato si Homura at inisip kung lalaki siya pero sinabi nitong hindi siya ang asawa dahil pumanaw na yon. Muling kumulo ang tiyan ni Musubi kaya binigyan sila ni Mia ng makakain. Lumitaw si Uzuming nakabihis na parang plot device kaya sinubukang ilihis ni Minato ang atensyon at binanggit na tila wala sa kanilang magkaugnay. Sinabi ni Miyang nagpapatakbo siya ng boarding house at ang dalawa ay mga tenant pero nang tawagin ni Uzuming na bubulok ang lugar ay muntik na siyang gawing homeless ni Mia. Dahil dito, agad inamin ni Minatong sila ay mga palaboy at nakiusap na patuluyin sila at tinanggap naman sila ni Mia sa villa. Tinanong ni Homura kung sigurado sa desisyon pero sinabi ni Miyang tadhana yon. Paglaon, tinawagan ni Minato ang ina para ipaalam ang paglipat pero nang humingi ng allowance, sinabi nitong kalahati na lang yon hanggang makapasok siya sa universidad. Nakita naman niya ang kakaibang suot ni Musubing humihingi ng shampoo at nadapa sa wala kaya muling napunta sa ibabaw ni Minato. Samantala, isang ashikabi ang lumapit sa isang sekiring may selyo sa noong si Akitsu at nagdesisyong isama to sa koleksyon. Kinabukasan, dumating ang kapatid ni Minatong si Yukari sa lumang apartment para ihatid ang mga damit at ipaalam na nakapasok na sa kolehiyong hindi tulad niya. Pumasok si Musubit agad inisip ni Yukaring siya ang uslak na babae ng kapatid pero nang sasabihin ni Musubing siya ang sekirei, ay pinatigil siya nito. Paglaon, sinuot ni Musubi ang schoolgirl outfit ni Yukari at nang yumuko para maglinis ay sinabi ni Yukaring pasalamatan siya. Pagkatapos, sinabi ni Yukaring dapat na siyang umalis pero bago yon ay sinipat niya ang nahahawakan ng kapatid at natuwang kahit papaano ay tumama ito sa ganon. Nang makaalis, binanggit ni Musubi kung gano sila kalapit kaya pinaliwanag ni Minatong mula nang umalis ang ama ay laging nagtatrabaho ang kanilang ina kaya magkasama sila lagi. Habang nagpapatuloy, kinuha ni Musubi ang higanteng hobo bag at sinabing siya ng bahala dahil siya ay isang fist-type sekirei. Naisip ni Minatong unti-unti nang nasasanay pero tinanong kung ano ang sinabi bago bumuo ng isang buhawi. Tinawag yon ni Musubing dasal na ginagamit para maglunsad ng kapangyarihan pero iba-iba to sa bawat sekirei. Nakarating sila sa villa at tinanggap sila ni Mia at pinakita ang kanilang mga bagong kwarto pero naiwan si Musubi sa may pintuan. Matapos tulungan ang uslak, napansin ni Mia kung gaano to kalakas at biglang nasabing isa siyang fist-type sekirei pero binaliwala lang yon ni Mia at inisip na marahil nakabatak lang ito. Nang makaalis na, pinaalala sa kanya ni Minatong top secret ang sekirei project at nag-aalala kung minamanmana na siya ng mga MBI pero pinangako ni Musubi na lagi niyang poprotektahan ito. Nakahinga naman ng maluwag si Minato kaya inabot niya ang kamay at sinabing magtulungan silang dalawa. Samantala, isang babae ang nagmamasid mula sa lihim na silid at umaasang makakita ng kung ano. Paglaon, napansin nila si Homurang paalis kaya sinabi ni Miyang naghanda siya ng pagkain pero humingi ito ng tawad at nangakong kakain mamaya't humalik sa kamay. Nang umalis, pinaliwanag ni Miyang nagtatrabaho to sa club na dahilan ng Riz kaya tinanong ni Minato si Musubi kung gusto ang mga ganon pero sinabi nitong kahit ano basta kasama siya ay ayos lang. Naglaro ang malikot na isip ni Minato at kinailangan ng oras para sa nosebleed at sinabi ni Mia kay Musubing maligo bago kumain. Pumunta sila sa banyo't minungkahi ni Musubing sabay silang maligo para maasikaso siya pero mabilis tong umatras at sinabing mamaya na lang siya. Habang naroon si Musubing iniisip na sana'y nakita ni Minato ang mga skill ay pumasok si Uzumi para maligo. Sa labas, naalala ni Minato ang pagkahulog at iniisip kung ang puno ang nagligtas pero nang hawakan ito, nakita niya ang isang berdeng babaeng humihingi ng tulong. Sa banyo, nagbabanlaw si Musubi ng likod at nang makita ni Uzumi ang kanyang selyo, ay tuwang-tuwa itong pinakita na isa rin siyang sekirei. Agad umatake si Musubi dahil nasabik sa unang pagkakataon pero nang subukan tong kausapin ni Uzumi ay di siya pinansin kaya tumakbo na lang si Uzumi palabas ng silid.
Sumunod si Musubit maswerteng naalalang magtapis ng tuwalya, habang si Uzumi naman ay nagmadali kay Minato para kontrolin ang kanyang Sekirei. Nang makita ni Musubing malapit si Uzumi kay Minato ay nagalit ito at sinubukang suntukin si Uzumi kahit naroroon si Minato, pero pumagitna si Mi at pinigilan ang gulo at nanermon sa suot nila. Pagkatapos ay tiningnan niya ang nasirang bahagi ng bahay at sinabihan silang bawal ang karahasan sa loob bago ibigay ang nakakatakot niyang tingin. Samantala, ang solong Sekirei na si Tsukiumi ay nagmamasid nang biglang lumitaw si Homura. Hinamon niya ito para malaman kung sinong mas malakas, pero naghagis ito ng fireball at nagtagot sinabi sa kanyang dapat na siyang maghanap ng master. Ngunit ayaw nito sa ideya dahil iniisip niyang mababang uri ang mga lalakit di nila kaya ang kanyang kargada. Sa puntong yon, nanaginip si Minatong nasa gubat siya at nakita ang isang batang babaeng umiiyak at tinawag niya ito. Tumakbo to sa bisig niya at pinakilala ang sariling si Ko, pero biglang sinabing kasalanan niya ang lahat dahil gusto niyang lumabas at himingi ng tulong habang lumulutang paatras. Patuloy niya tong tinawag sa kanyang panaginip kaya ginising siya ni Musubit tinanong kung ayos lang pero di ito mapaliwanag. Samantala, kinausap ni Homura ang mga nakatataas sa humihinang berdeng barrier at dapat itong ayusin dahil kundi ay may mga maliligaw rito. Ilang araw ang nakalipas, ang maliit na Sekireing si Ku ay naglalaro ng dalhin siya ni Takami pabalik sa lab kung saan nakasalubong si Miko gamit ang Sekireing si Yomi. Sinubukan ni Miko gaming puwersahin si Kung maging Sekirei niya pero nawalan to ng kontrol sa kapangyarihan at lumikha ng kagubatan kaya natrap. Sa kasalukuyan, nagising si Minato mula sa isa pang panaginip kay Ku at nakita si Musubi sa masikip na pang-gym pero hindi na siya nagtangkang lumaban pa sa tukso. Nakarinig sila ng ingay at nakita si Miyang nagsasanay at parang mamaw na hiniwa ang nahuhulog na dahon. Sa pagkamangha ay tumalon si Musubi sa balkonahet hinamon to sa laban at pumayag si Mia. Naisip ni Minatong magkakagulo kaya dali-dali siyang bumaba para pumigil pero pinahinto siya ni Uzumi at sinabing sanay si Mia sa ganon. Makikita yon nang madali niyang iniwasan si Musubi at binigyan ng mga payo kung paano gamitin ng maayos ang lakas. Paglaon, pumunta si Minato sa part-time job at nang buksan niya ang pabaon ni Mia, napaluha siya sa tuwa pero napansin ang katabing nakatitig sa pagkain niya. Binigyan niya ng rice ball si Seo na tila pamilyar sa lasa pero binaliwala niya ito't binago ang paksa. Biglang dumating ang Lightning Twins at sinipa ni Hikari si Seo sa mukha at sinabing dapat ay mahiya siya kahit papaano. Humingi ng tawad si Hikari kay Minato pero nang mamukhaan ito ay nabitawan ni Minato ang pagkain sa gulat at nalungkot sa pagkawala nito. Nahiya ang isa pang kambal kaya binigyan niya si Minato ng tinapay bilang paumanhin sa asal ng master. Sa puntong iyon, pinakilala ni Seo ang sarili bilang ashikabi ng kambal sabay pisil sa mga ito bilang patunay pero hindi natuwa si Hikari at binigyan ng kuryente ang uslak. Samantala, nag-uusap si Homura at Takami at sinabi nitong may uslak na nag-text sa ilang ashikabi ng kinaroroonan ni Ku. Nainis si Homurang di tagumpay ang pagpapalayo sa mga ito pero sinabi kay Takaming protektahan to. Sa construction site, sinabi ni Seong marahil nakatanggap din si Minato ng impormasyon sa berdeng bata pero walang ideya si Minato tungkol doon. Bigla nilang napansin ang mga MBI chopper sa paligid at sinabi ng kanilang boss na umuwi na dahil pinapalikas ang lahat ng nasa loob ng 2 kilometro. Dahil dito ay natukoy na ni Seo ang nangyayari kaya pagkatapos ng trabaho ay inimbitahan niya si Minatong hanapin ang berdeng bata. Pagbalik sa villa ay tinanong ni Musubi si Mia kung nasaan si Minato. Nang tanungin kung anong problema, pinakita ni Musubi ang telepono ni Minatong nakalimutan at masama ang kutob roon. Nagpasya si Musubing dalhin yon kay Minato at hinaplos siya ni Mia bilang proteksyon mula sa mga Diyos. Samantala, tinalo ng Lightning Twins ang mga gwardya ng MBI at tinawag ni Seo si Minatong halos magkandaihi sa takot. Naglibot si Musubi sa lugar para hanapin si Minato nang marinig niya ang isang pagsabog kaya pumunta siya roon. Sa Hardin, nagtaka si Seo kung saan sila papunta, habang nakikita ni Minato ang espiritu ni Kung tinuturo ang daan sa lokasyon niya. Nang subukang puntahan, nabangga niya si Seong nagbirong baka interesado siyang magpalit ng hilig ngayong araw pero nalihis ang usapan at tinanong kung nakita rin nila si Ku. Sinabi nilang wala pero ngayon ay interesado na si Seong malaman kung anong nangyayari kay Minato sa berdeng bata. Sa harap ng gate, nagtaka si Homura kung sino ang gumawa ng malaking pinsala nang dumating naman si Yomi at sinabing siya ang kukuha kay Ku. Sinubukan ni Homurang pigilan to, ngunit biglang nagyelot sinabi ni Akitsyong gusto yon ng bagong master. Tumindi ang sitwasyon nang mapansin ni Homura ang selyo ni Akitsyut na pagtantong isa tong Forsaken Sekirei, pero biglang nagambala ng tawagin ni Musubing Kagari nang di iniisip. Nang lumingon at hinarap ay sinabi nitong nagkamali pala siya, at mabilis na tumakbo palayo, kaya nakahinga si Homura dahil isa tong uslak.
Habang nagpapatuloy sila Minato sa hardin, ay tinanong ni Seo kung alam niyang paganahin ang pakpak ng secret nang maalala ni Minato ang halik kay Musubi ay namula siya. Hindi nagpigil si Seo sa mga detalye at pinaliwanag na ang sikreto ay kailangan ng contact ng mucous membrane at ang bibig ay isa lang sa mga butas na maaari niyang subukan. Pinaliwanag niya ring karaniwang hinahanap ng Sekirei ang ashikabing angkop sa kanila, ngunit kamakailan ay may ilang uslap na pinupuwersa ang mga Sekirei na magkapakpak para lang dumami ang kanilang bilang. Dahil dito, napaisip si Minato kung isa rin ba si Seo sa mga yon, ngunit mabilis niyang pinuntong masyadong baliw ang kambal para mapuwersa sa kahit ano. Samantala, narinig ni Ku ang tinig ni Minato at sumilip, ngunit nakita niya si Yoming hawak ang malaking karet at sinabing dadalhin siya sa master. Sa sandaling yon ay nagsimulang tumakbo si Minato patungo sa direksyon kung saan naramdaman si Ku at sumunod naman ang grupo sa kanya. Nainis si Yomi sa pagtanggi ni Kung sumama sa kanya, kaya nagpa siya tong turuan siya ng leksyon. Ngunit bago pa magawa yon ay ginawa ni Minato ang tanging alam at dinakma si Yomi para mapigilan. Habang nagpupumiglas, ginamit ng Lightning Twins ang kuryente at tinawag ni Yomi ang mga kambal na pakawalang binenta ang sarili sa talunang ashikabi. Sinubukan ni Hikaring ipagtanggol to, ngunit napaluha dahil totoong wala siyang mapagmalaki. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, tinawag ni Ku si Minato nang umiti rito, tinawag siyang master ni Kut na wala ng malay roon. Agad namang inutos ni Yoming alisin nito ang kamay sa kanya at sinubukang umatake, ngunit biglang dumating si Musubi at pinigil ang talim. Madaling binasag ni Musubi ang karet at naiyak si Yomi dahil paboritong sandata yon at binigay naman ni Musubi kay Minato ang telepono niya. Nagulat si Minato dahil di ito makaramdam ng sitwasyon, ngunit muli siyang binalik ni Yomi sa realidad ng gamitin ang sirang karet. Ginawa ni Musubi ang lahat para umiwas ngunit muling nawalan ng pantaas kung saan natuwa naman si Seo. Tinawanan ni Yomi si Musubi dahil sa ashikabing walang silbi bago punitin ang natitira pa kay Musubi at insultuhin. Tinanong ng Lightning Twins si Seo kung dapat tumulong pero sinabi niyang laban yun ni Minato dahil malinaw na pinili siya ni Ku. Nang handa ng pagbigyan ni Yomi ang mga lalaki at alisin ang pinakahuling plot cover ni Musubi ay naalala nito ang mga turo ni Mia at nagsimulang iwasan ang mga atake niya. Tumalon siya sa likod at pinunit ang sariling plot shot bago hawakan ang selyo. Matapos ang isang dasal ay nawala ang selyo at hindi makapaniwala si Yoming natalo siya nito. Sa sandaling yon, naramdaman ni Mikogaming nawala ang presensya ni Yomi kaya ginambala niya ang laban ni Akitsu at sinabing dapat na silang umalis kaya naman sobrang nalito si Homura sa nangyayari. Paglaon, dinala ni Minato at Musubi si Ku sa villa kung saan nagluto si Mia para sa kanya. Nagpasalamat si Minato sa pagligtas sa kanya at tinanong ni Ku kung maaari itong maging ashikabit hinalikan at nagkaroon ng pakpak. Sa hardin, ang lalaking si Shi ay lumapit sa mga puno't ginamit ang kakayahan at inalis ang mga halaman ni Ku sa isang iglap. Samantala, nakipagkita si Homura kay Takamit sinabing ayos lang si Ku dahil sa nakakatakot na landlord. Nang tanungin ni Homura kung ba't di interesado sa bagong ashikabi, nilabas nito ang larawan nila ng pamilya at sinabing alam ang tungkol rito kesa sa kahit na sino. Sa villa, patuloy na pinapanood ng uslap na si Kireing si Machu ang footage ni Minato ng mga babae at nagtakang nabigyan ng pakpak ang dalawang si Kirei. Samantala, sinabi ni Minatong pupunta siya sa trabaho, ngunit bago umalis ay may isang reporter na nagsabing ang sobrang laking hardin mula kahapon ay tila nabura sa isang iglap kaya nagtaka si Minato kung may kinalaman to kay Ku. Nilapitan niya ito at tinanong kung may problema at nang magkaroon si Ku ng bisyong ang mga puno ay naging damo, umiyak siya kay Minato at binanggit ang kapatid na si Shai, na may kabaligtarang kapangyarihan at nagtaka kung paano niya makokontrol ang kanya nang wala ito. Sinubukan siyang pakalmahin ni Minato at sa ibang lugar ay ramdam ni Shing umiiyak si Ku. Paglaon sa site ng konstruksyon, tinanong ni Minato ang boss kung pumasok si Seo, ngunit nagsimula ang lalaking magreklamo sa pag-alis ni Seo na sinabing abala siya sa ibang mga gawain. Pagbalik sa villa, patuloy ang sparring session ni Mia at Musubi habang nanonood si Uzumitsu kahit pa si Ku ay tila hindi mapakali sa takot. Nang gabing yon, bumalik si Minatong nagtataka kung nasan si Seo dahil siya ang unang ashikabing nakilala at nang buksan ang pintuan ng villa ay natagpuan niyang naroroon ang uslak. Pinaliwanag ni Miyang siya ay matagal ng kaibigan ng asawang ngayon ay dumadating lang kapag wala ng ibang lugar na makakainan. Tinanong ni Minato kung paano na lamang doon siya nananatilit sinabi ni Seong kabisado niya ang luto ni Mia dahil matagal nang lintas sa kanya. Tinanong din niya ang tungkol kay Ku na nasa pinto at nanginginig sa takot kaya sinubukan niyang lapitan ito ngunit nang tumanggi ay tinakot niya itong bibigyan talaga ng dahilan para umiyak. Agad siyang hinataw ni Mia sa ulot nagpakita ng kanyang nakakatakot na aura para umayos to. Dumating din ang Lightning Twins na nahiyang hinahanap ang kanilang uslap na master. At nang maglakad tong parang wala lang gaya ng isang pabigat ay binugbog siya ng mga babae.
Pinigilan sila ni Minato at pinasalamatan para sa nakaraang araw, ngunit sinabi ni Seong wala yon at binigay ang kanyang card para singilin to sa kanyang serbisyo. Habang naglalakad palayo kasama ang dalawa, tinanong ni Minato kung anong meron sa kanila at pinaalala ni Miyang siya ay isang kabiguan sa buhay. Paglaon, naliligo si Uzumi at Musubi nang itanong ni Musubi kung sinong ashikabi niya at sinabi ni Uzuming sikreto yon. Tinanong ni Musubi kung malungkot siyang wala ito, pero sinabi ni Uzuming masaya siyang nasa iisa silang langit at pinaalalang magkakaiba ang mga sekirei. Nang gabing yon, nagising si Ku at pumunta sa banyo, pero habang naroon ay nakita niyang may kakaibang anyo sa likod kaya tumakbo siya agad kay Minato at sinabing nakakita siya ng multo. Kinabukasan, sinabi ni Minato kay Mia ang nangyari at sinabing naghanap sila sa bahay, pero wala silang nakitang magnanakaw. Nang ilarawan ni Ku ang itsura nito, nakilala yon ni Uzumi at malapit nang magsalita nang bigla siyang pigilan ni Mia at sinabing tiyak na walang nakakatakot sa villa kundi siya. Nang hapon, sinabi ni Miyang pupunta siya sa libingan ng asawa, kaya nag-alok si Musubing magluto at sinabi ni Kung tutulong siya. Dinala sila ni Uzumi sa kwarto habang pinapanood ni Minato na parang may nakita talagang gumalaw sa likod. Pagkatapos, pinakita ni Uzumi ang mga babae sa bagong damit kung saan si Musubi ay maid at si Ku ay ibong sekirei. Nagsimula ng magluto ang mga babae at nang matapos ay naglagay sila ng maraming pagkain para kay Minatong tila sasabog na ang tiyan nang matapos habang patuloy na nagmamatsyag si Machu sa grupo at nagsimulang makaramdam ng kilig. Sa bayan, lumabas si Yukari sa istasyong tinutukoy ang direksyon papunta sa bagong lugar ni Minato nang biglang bumangga si Shin tumatakbo mula sa kung ano. Nang makita ito, agad siyang naakit sa itsura nito at nagsimulang mag-fangirl pero naputol siya nang lumabas ang isang blonding sekirei na nagngangalang Michuha at sinabi kay Shin di na siya makakatakas. Nilabas niya ang whip at sinubukang paamuhin to pero tinulak siya ni Yukari palayo at nangakong poprotektahan siya. Dahil dito, naramdaman ni Shin may tumayo sa kanya habang taan siya ni Yukari palayo kung saan patuloy namang umaatake ang blondie. Pagbalik sa villa, naglilinis si Musubi sa pasilyo nang may nakita siyang parang dumaan at sabay na naramdaman ni Minato na parang may sumusubaybay sa kanya pero pumasok si Musubi at inalis ang isip niya sa pakiramdam na yon. Nang ipaalam niya kay Minatong marahil tulog si Uzumi, nagkomento siyang parang natutulog to buong araw kaya sinabi ni Musubing iba-iba ang mga sekirei. Naalala niya ang insidente sa hardin kaya tinanong niya ito kung totoo bang pag natalo siya sa ibang sekirei ay dapat na tong umalis sa kanya at malungkot nitong kinumpirma yon. Pero nang magmakaawa si Minato, tumalon siya rito at tiniyak na hindi siya matatalo at pinaliwanag na ang huling sekirei na matitira ay makakasama ang pinakamamahal nila magpakailanman. Sa oras na yon, tumakbo si Musubi upang salubungin si Mia at uminit ang selyo ni Machu sa panonood sa kanila't opisyal na dineklara si Musubing kaaway. May inutos si Mia kay Musubing kung ano at habang pabalik siya mula sa tindahan ay naramdaman niyang may paparating na laser beam sa kanya kaya naman napilitan siyang umiwas habang nagtataka sa nangyayari. Sa villa, sinabi ni Mia kay Minatong handa na ang liguan pero nagtaka kung bakit natagalan si Musubi. Samantala, nakita to ni Machu bilang pagkakataon niya at habang naliligo si Minato, lumapit si Machu mula sa likod at sumandal sa kanya kaya naman nagtaka ito kung sino siya. Kasabay nito, si Yukari ay kasama ang estranghero't gwapong lalaki at malapit na ring swertehin tulad ng kapatid. Binaba ni Machu ang tuwalya at sinabing siya ang number 2 sekirei pero si Minato ay sanay na sa mga plat para magulat pa sa puntong yon. Bumalik si Musubi mula sa kanyang delikadong errand na may punit na damit tulad ng lagi kaya sinabi ni Mia sa kanyang maligo at magbihis. Pagbalik sa banyo, sinabi ni Machung alam niya ang lahat sa nakaraan nito pero pinili pa rin ang walang silbing ashikabi at pagkatapos ay hiniling na palamigin niya ang katawan nito. Sa oras na yon, pumasok si Musubi at nagtaka kung sino ang Reddit kaya ginamit ni Machu ang net shooter dito't umaasang magkakaroon ng oras para mag-eksperimento sa tuol ni Minato pero pinigilan siya ni Mia dahil bawal ang ganong aktibidad sa liguan. Pagkatapos, nagtipon silang lahat at pinaliwanag ni Miang si Machu ay isa ring tenant sa villa ngunit nang magtaka sila kung bakit hindi ito nakikita ay pinakita niya na ang kwartong nasa likod ng trapdoor. Nagtanong si Musubi kung ba't siya nagtatago kaya pinaliwanag nitong dati siyang taga-MBI pero ngayon ay hinahabol na nila. Inamin ni Miyang dati ring nagtrabaho ang asawa sa MBI kung saan niya nakilala si Machu at humingi ng tawad sa hindi pagsabi sa kanila at minungkahing gawin tong homeless kung magiging istorbo sa kanila. Agad ring humingi ng tawad si Machu sa abal at pumasok na uli sa kanyang kwarto. Sa kalye, disinwerte ang mga tagasunod ni Mikogami sa paghahanap kay Shai nang biglang dumating si Homurang nagalit sa pamumwersa nila sa mga sekirei. Hindi natuwa ang mga babae roon at nang malaman nilang siya ay walang pakpak na sekirei ay ginamit nila ang kakayahan para dakpin ito't umaasang magiging pamalit siya. Sinabi ni Homurang masyado silang mahina para sa kanya't pinagana ang fire ability at nakawala.
Nagpa siya ang mga babaeng tumakbo pero hindi siya nakasunod rito dahil sa kanyang mahina na katawan. Samantala, nagsimulang mag-isip si Yukari ng kung anong iligal nang sabihin ni Shinsha ang kanyang si Kirei at hilingin na pumayag siya sa kontrata. Sa kalye, naglakad si Homura sa isang eskinit at umaasang makakatawag para sa tulong pero nasunog ang kanyang telepono. Tinanggap na niyang marahil ay masusunog siya hanggang sa mawala pero biglang bumuhos ang tubig at lumitaw si Tsukyuming tinawag siyang kawawa. Pinaalala niya ritong siya lang ang maaaring tumapos sa kanya at hindi ito mapapatawad kung magpapaisekay bago pa man yon. Natawa si Homura at tinanong kung bakit di siya nagkapakpak kung planong maging pinakamalakas pero sinabi nitong wala siyang karapatang magsalita at giniit na di kailanman ugnay sa mga unggoy na ashikabi. Gayunpaman, umamin siyang nakakaramdam ng sensasyon sa dibdib na marahil ay reaksyon sa kanyang ashikabi pero balak niyang hanapin ito at tapusin ang kanyang buhay para tumigil na yon. Sa villa, nahihirapan si Minatong makatulog nang gumapang si Machu sa kanya't humalik upang makumpleto ang seremonya para maging kanyang si Kirei. Ngunit biglang lumitaw si Mia dahil hindi pinapayagan ang ganong aktibidad at pinatawan sila ng parusang walang almusal. Kasabay nito, si Minaka ay nasa tuktok ng MBI building at nang matiyak na higit sa 90% ng mga Sekirei ay may pakpak na, nagplano siyang simulan ang sunod na yugtot tumawang parang baliw. Kinabukasan, nagising si Minato sa langit ng plat na laging pinapangarap, ngunit nanumpang di na niya kaya pang mang-raise ng ibang Sekirei. Nagising ang mga babae't lumapit si Machu para humalik pero ang nadikitan ay si Musubi. Nagbigay ito ng ideya sa kanyang subukan ang ibang Sekirei na nagpapatunay na isa siyang baliw na usla. Habang kumakain, tinanong ni Minato kung nasan si Uzumi pero sinabi nilang natutulog pa dahil umuwi ito ng late kamakailan. Napansin niyang pinapakain ni Mia si Homura at nag-alala pero sinabi ni Homurang nasunog lang siya ng kaunti. Paglaon, nakatulog si Minato at napanaginipan si Tsukyuming nagbabantang hahanapin siya at tatapusin kaya nagising siyang takot at nakita ang text ni Yukaring di bibisita. Nagpasya siyang tanungin si Machu tungkol sa panaginip at sa buong Sekirei Project. Ayon kay Machu, ang proyekto ay isang battle royale na pinangunahan ni Minakat ngayong karamihan sa mga Sekirei ay may pakpak na, magiging seryoso na ang lahat at ang huling matitira ang magkakagantimpala. Tinanong ni Minato kung paano makakatulong para maiwasan nilang mapahamak nang wala siya, ngunit tiniyak nitong sapat na ang ginawa sa pagbigay ng pakpak. Naalala niya ang panaginip at sinabi to sa kanya't pagkatapos ilarawan ang katangian, na naliksik si Machu at pinakita ang detalye ni number 9 si Tsukyumi. Nang tiyakin nitong siya ang nakita, sinabi ni Machung ito ay masamang balita dahil kilala siyang galit sa mga ashikabi. Alam niyang marahil yari si Minato kung mahahanap pero kailangan ng mas maraming ashikabi kung gustong manalo sa laro. Pumagit na si Musubi at sinabing walang problema kung makukumbinsito ng salita't kamao kaya pumayag siya at nagplano si Machung mahanap si Tsukyumi at protektahan si Minato. Umalis si Minato kasama si Ku bilang bantay nang biglang may pusang bumagsak mula sa langit, ngunit nasalo ito at sa likod nito'y si Seo. Kasabay nun ay lumakas ang pakiramdam sa dibdib ni Tsukyumi habang sinusumpa ang uslak na ashikabing kapareha niya at doon dumating ang Lightning Twins na pinuntong di pa siya nagkakapakpak. Sinabi ni Tsukyuming narinig ang tungkol sa desperadong talunang umuubos ng mga Sekirei na galit sila dito't umatake, ngunit madali niya silang sinalad at nilampaso. Sa kalye, alam ni Seong may Sekirei uli siyang binigyan ng pakpak at alam na si Machu yon, kaya tinanong ni Minato kung ba't to kilala't pinaliwanag niyang siya ang nagtayo ng lihim na kwarto dahil kaibigan niya ang landlord. Sa puntong yon, dumating ang mga uslak at sinabing hinahabol sila ng baliw na bruhat dumating si Tsukyumi sa likuran nila at pinatumba si Minato. Ngunit nang tignan ito, nagsimulang uminit ang katawan niya kaya napagtantong ito ang ashikabing unggoy kaya agad niyang pinagana ang kakayahan upang tapusin to. Sinubukan ni Minatong tumakbo habang kinukumbinsitong makipag-usap, ngunit nang tumangging makinig ay pumagit na si Ku upang protektahan siya ng kapangyarihan. Pinigilan siya ni Minatong makapinsala at sinabing siya ang dapat kumumbinsi rito, ngunit nang malaman ni Tsukyuming si Ku ay Sekirei din niya ay lalo tong nagalit at sinumpa ang uslak. Sinabi nitong walang silbi ang pagtatangkang harapin siya, pero giniit nitong nais niya ring maging Sekirei ito't di niya inaasahan yon. Ngunit mabilis bumalik ang kanyang galit at nagkarga ng malakas na atake, pero nagmintis sa target niya. Nang subukan niyang itama ang susunod ay lumakas ang pakiramdam sa dibdib niya, pero tinangka niyang labanan ito. Sa puntong yon, tinawag siya ng kambal at sinabing sila ang tunay niyang kalaban at nang magulat dahil nakita silang nakatayo pa rin matapos ang tama ay nagpasya silang ipakita sa kanya ang tunay na kahulugan ng Sekirei na may pakpak. Tinawag nila si Seo at sinabi nito kay Minatong takpan ang mga mata ni Ku. Hinalikan niya ang kambal na nagbigay sa kanila ng pakpak kaya natakot si Tsukyumi at naghawak kamay at nagsimulang magdasal ng sabay. Nang ilunsad nila ang atake, napagtanto ni Minatong dapat tong iligtas at tumakbo roon.
Samantala, napansin ni Machu ang mataas na enerhiya at sinabi kay Musubing pumunta sa lokasyon kung sakaling may panganib kaya nagmadali ito. Sa laban, naligtas ni Minato ang galit na babaeng hindi makapaniwalang ginawa niya yon para sa kanya. Naghanda ang mga babaeng maglunsad ng isa pang atake, ngunit nauna si Tsukiumi sumugod pero nagkamali at ang tinamaan ay si Seo. Dahil dito, nagmadali si Seo sa kanya at pinigilan ito. Nang mapagtantong di na makakilos, pinaliwanag ni Seong espesyal ang kanyang Ashikabi powers at nagbantang bibigyan to ng pakpak at gagawing alipin na umaasang makakaramdam si Minato. Nang magdasal si Tsukiumi para sa himala ay nagsalita si Minato at sinabing bitawan nito ang kanyang Sekirei. Ang mga salitang yon ay tumama kay Tsukiumi kaya binitiwan siya ni Seo, ngunit kinuryente ng sarili niyang mga Sekireing nagalit sa kanya sa pagiging salawahan. Pumunta si Tsukiumi sa kanya at sinabi ritong kailangang panagutan ang kanyang mga sinabi, ngunit giniit nitong maaari silang magkaintindihan. Pumayag si Tsukiumi sa kanyang proposal, ngunit nang magtaka sa kung anong sinasabi ay halos sakalin niya ito sa sariling damit habang pinapaalala ritong tinanggap siya nito bilang sekirei niya. Nang kumalma, sinabi niya ang mga pangakot sumumpang siya lang ang may karapatang tumapos rito bago halikan na nagbigay rito ng pakpak. Pagkatapos ay sinabi niyang sila ay isa na ngayon, ngunit ang sandali ay nasira nang dumating sikot na pagtantong ni Riz din niya ito. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili dahil bata pa to, ngunit nang dumating si Musubing may kargadang kayang sumabay sa kanya, ay tinanong niya si Minato kung gano'n na sila karami. Sinabi nitong siya ang ikaapat kaya sinampal niya ito gamit ang water whip. Paglaon, bumalik si Minato at ang lumalaking harem at tinanong niya kung sino na naman ang kasama kaya naglakad si Tsukiuming masaya at tinawag ang sariling asawa pero nagalit ang dalawa. Agad kumapit si Ku upang ang kininto para sa sarilit si Musubi ay ginawa rin yon at tinawag ang sariling asawa. Habang pinapanood ni Machu ang drama sa malayo, tinanong ni Homura kung di ba siya sasali, ngunit alam niyang ang kargadang dala ang magwawagi sa huli. Gayunpaman, iniisip ni Homurang may kakaiba kay Minatong nagawang makuha ang maraming sekirei kasama ang galit sa lalaking si Tsukiumi. Nagpa siya ang mga babaeng magtuos para sa kanyang atensyon, pero hinataw sila ni Nya sa ulo at pinaalalang bawal ang karahasan doon sa villa. Nang ibaling ni Nya ang nakakatakot na aura kay Tsukiumi upang tanungin ang problema, agad kinilala ni Tsukiumi kung sinong boss at umayos. Sinubukan ni Minatong ayusin ang sitwasyon at ipaliwanag ang nangyayari, ngunit sinabi ni Niyang alam niya ang Sekirei Project dahil ang asawa niya ay nagtrabaho sa MBI. Alam niyang lahat sila ay Sekirei ni Minato at tinanggap sila sa villa at doon naman napansin ni Tsukiumi si Homura sa sulok. Nang akalaing nahulaan ng lihim, sinabi nitong kamukha lang siya ng kilalang tao kaya nagpasalamat si Homurang ang naririz lang ni Minato ay mga usla. Habang paalis, nilapitan siya ni Machu at tinanong ang mga paso't nagbabalang hindi siya tatagal kung hindi siya magkakaroon ng pakpak. Ngunit tiniyak niyang nabigo na siya sa larangang yon at tinanggap ang tadhana pero ang tanging hiling ay tapusin ang isang partikular na tao. Samantala, naliligo si Shei habang si Yukari ay nasa labas na nilalabanan ang kung anong dumadaloy sa katawan. Naalala niyang sinabi ni Shei ang tungkol sa Sekirei Project at pinaliwanag ang ibig sabihin ng pagiging Sekirei at inalok ang higit pa sa halik kung gusto niya. Habang iniisip ni Yukari yon ay nakita niyang pumasok ito at nagdulot sa kanya ng nosebleed at natumba. Nagawa niyang mahimasmasan at minungkahing mamili sila ng damit pang lalaki mamaya at sinabing may plano siya upang hindi mahuli. Sa villa, nakilala ni Tsukiumi ang isa pang miyembro ng harem na kakumpetensya at nang pumasok si Uzumi ay nag-alala siyang hindi siya makakasabay sa laki ng kargada nito ngunit tiniyak ni Uzuming para sa ibang lalaki ang mga yon. Pinunto ni Uzuming marami siyang karibal pero giniit ni Tsukiuming siya ang lehitimong asawa ni Minato na muling kinagalit ng dalawa. Sinubukan ni Musubing lumamang sa pagpapakain kay Minato ngunit tiniyak ni Tsukiuming hindi siya makakaligtas kung tatanggapin yon. Ngunit nanguna si Kut sinalaksak ang bibig ni Minato kaya nagkagulo habang nanonood si Mia at Uzuming tila malungkot. Paglaon, naliligo si Tsukiumi at Musubi habang masaya namang nanonood si Machu. Kasabay nito, kasama ni Minato si Ku na nagtanong kung sinong gusto niya kaya sinabi nitong gusto ang lahat at masaya dahil mataas ang demand para sa mga talunan doon. Hinalikan siya ni Ku sa pisngit sinabing mahal ito at nais siyang maging kanyang asawa kapag siya ay tumandat sa mismong sandali ay naramdaman ng mga babaeng sila ay nalamangan na. Samantala, kinumpirma ni Minakang sa wakas ay nagkapakpak na ang number 9 at opisyal niyang dineklara ang pagsisimula ng mga laban. Tinanong ni Takami kung sigurado siyang ipagpapatuloy ito kaya tinanong niya kung anong kinakatakutan pero sinabi lang nasawa na sa mga laro. Kinabukasan, nagising si Minatong kasama ang apat na babae at naalala kung paano siya pinagtalunan ng mga to nung nakaraang gabi at yun na lang ang tanging kompromiso.
Pagkatapos, dumating si Miyang may dalang kutsilyo at pinaalalang ipinagbabawal ang hindi wastong relasyon sa mga babae kaya umalis na siya at ginising ang iba. Pinakita ni Mia sa mga babae ang kanilang bagong pwesto sa pagtulog na malayo kay Minato at nang magreklamo ay nakita nila ang masamang demonyo sa taas ng kanyang ulot agad nilang naalala kung sino ang boss. Ngunit si Machu ay masaya sa pangyayari dahil sa tingin niya ay maaari na niyang isagawa ang mga eksperimento ng walang masyadong abala. Paglaon, narinig ni Tsukiyomi si Miyang sinasabi sa mga babaeng lalabas siya at kailangan nilang diligan ang hardin habang siya ay wala. Pagkatapos nilang magtaka kung nasan siya ay umalis ito't nainis na iniisip nilang isa siyang naglalakad na garden hose. Nakasalubong niya uli si Homura at binigyan ng masamang tingin habang tinutukoy ang pagkakahawig niya sa isang taong kilala niya ngunit binaliwala yun ni Homura at umalis. Sa puntong yon, ang ashikabing si Natsuo ay binaba ang kanyang sekirei na si Karasuba na nais makita kung kamusta si Musubi. Pagdating nito sa villa, natuwa si Musubing makita siya ngunit nagtaka kung bakit to napadpad roon kaya sinabi ni Karasubang may narinig siya tungkol rito. Lumapit si Minato upang tanungin kung may tao at nang makita si Karasuba ay nagulat siya. Tinulungan siya ni Musubing magbihis at tinanong nito kung si Minato ang ashikabi. Nang kumpirmahin ni Musubi, tinanong niya kung pinabagsak na ang number 43 at inosenteng sinabi ni Musubing masama kasi to. Pinaalala ni Karasuba ang pangakong ginawa nila at sinabi ni Musubing hindi nakalimutan. Samantala, naglalakad si Minato sa pasilyo nang tawagin siya ni Machu at tanungin kung may tao ba sa villa. Sinabi ni Minatong may kakilala si Musubi roon at biglang lumabas si Karasuba kaya nagmadaling pumasok si Machu dahil nagulat siya nang makita yon. Sinabi ni Karasubang kailangang umalis at doon ay binigyan siya ni Tsukiyomi ng masamang tingin nang makaramdam ng kakaiba rito. Nanonood si Homura sa bubong nang umalis si Karasuba at tinawag siyang number 4 Sekirei na tuta ng MBI. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Minato kay Matsung umalis na siya ngunit patuloy itong nag-aalalang malapit na siyang mawala. Biglang nagkaroon ng alert sa sistema kaya tinawag niya si Minato upang tingnan at inanunsyo ni Minakang kinuha na ng MBI ang kontrol sa lungsod para sa bagong era. Nagtipon sila upang makinig sa baliw habang pinaliliwanag na ang mga ordinaryong mamamayan ay maaaring umalis ng lungsod ngunit dapat sumailalim sa inspeksyon. Nainis si Tsukiyomi at umalis habang pinaalam naman ni Machu sa ibang nagsimula na ang sunod na yugto. Bumalik sila sa kwarto nito kung saan pinakita niyang lahat ng exit ng lungsod ay binabantayan ng MBI at ibig sabihin ay balak ni Minakang gawing lugar para sa laban ang buong lungsod. Sa labas, nakasalubong naman ni Mia si Karasubang pinuri ang lugar niya. Sinabi ni Miyang babaliwalain ang nakakainis nitong presensya sa oras na yon pero kung gagawa ng anuman sa villa ay di niya tumuling mapapatawad. Nang palampas na sa isa't isa, naging matinding paghaharap yon ngunit wala sa kanila ang may armas maliban sa mga gulay at prutas. Sinabi ni Miyang umalis na at sumagot si Karasubang di pa rin nagbago at tinawag siyang number 1 bago umalis at sinabing magtagpo ulit sila pag meron ng mga armas. Sa daan, tinanong ni Natsuo kung bakit masaya, ngunit nang makita ni Karasuba ang dalawa sa mga babae ni Mikogami ay sinabi niyang huminto upang makapaglabas ng init. Nang harapin ang mga ito, nagsimula si Michuhang magreklamo pero agad nakilala ni Akitsu ang itim na Sekirei at sinabing dapat silang tumakbo. Ngunit tumanggi si Michuha at sinabing si Karasuba ang nagsimula ng gulo kaya sumugod siya pero matapos ang palitan ng dalawa ng mga atake ay agad na bumagsak si Michuha. Walang bakas ng pagsisisi si Akitsu tumakbo palayo dahil alam niyang mas mabuting umiwas sa Black Sekirei. Pagbalik sa villa, napansin ni Minatong tahimik ang buong paligid at nagtaka kung nasaan ang lahat. Nang mapagtanto ni Musubing dalawa lang sila, nagpasya siyang sabihin kay Minato ang pangako nila ni Karasuba. Lumalabas na bago pa makilala si Minato ay nagkasundo silang dalawang huling matitirang Sekirei pagkatapos ay maglalaban sila upang malaman kung sino ang mananalo at makakakuha ng kanilang mga nais. Pinaliwanag ni Musubing kapag nanalo, umaasa siyang mapapalaya ang mga Sekireing sira ang pakpak dahil tiyak na malungkot ang pagkawala ng ashikabi. Sinabi niya kay Minatong mahal niya ito at ang sagot lang ng uslak ay salamat. Dahil sobrang simp, nilagay niya ang kamay ni Minato sa swerteng lugar upang patunayan ito't sinabing nagpapasalamat na kasama ang taong mahal at umaasang maipapakita kay Karasuba ang lakas. Samantala, nagmasid si Tsukiyomi sa lungsod nang may pagkamuhit dumating si Homura sa likod at sinabing dapat ay inasahan na ito. Sinabi niya ritong huwag magpakita sa kanya kung ayaw niyang makipaglaban at umalis habang si Homura ay napabuntong hininga dahil di pa rin siya nito kilala. Sa isang bahagi ng lungsod, hinatak ni Yukari si Shing nakasuot gaya ng isang pastol. Pinanood sila ni Mikogami mula sa sasakyan, at nang makita ang lalaking wala pang pakpak, nagpasya siyang asikasuhin mismo ang lahat dahil tila walang silbi ang kanyang mga Sekirei.
Sa villa, pinasuot ni Musubi kay Tsukiumi ang isa sa mga damit ni Uzumi pero muntik nang alisan ng ulo si Musubi dahil di alam kung bakit kailangan niyang tumulong. Sinabi naman ni Mia sa mga babaeng mag-shopping at sinubukan ni Tsukiuming tumanggi ngunit nagsimula muling lumitaw ang demon aura kaya napaisip ang uslak sa desisyon. Ginamit ni Mia si Minato bilang pain kaya nagmadali ang mga babae para makaupo sa tabi niya. Samantala, sa isang bahagi ng lungsod ay may Sekirei naglalaban, ngunit ang nakabalabal na Sekirei ay marahas na nanalo't inalis ang selyo nito. Kasabay nito, isang lasing na Sekirei ang nagmamasid sa taas at nag-aalala sa paglapit ng madilim na banta. Kinabukasan, maraming sibilyan ang planong umalis sa lungsod at habang nasa inspeksyon, dalawang kahina-hinalang figura ang sumubok pumusulit. Ngunit nang makakuha ng abiso ang isa sa gwardiya at utusan silang huminto ay nagpasya silang tumakas. Di sila nakalayo bago harangin ng isang Sekireing mukhang tissue roll at tinukoy ang blondie bilang number 95 na si Kuno. Nakilala siya ni Kuno bilang Blue Sekirei halos mapadumi sa takot at sinabi kay Harukang dapat silang umatras dahil mapanganib to. Dumating ang mga gwardiya ng MBI kaya tumakbo sila at nakatakas habang pinapanood ni Homura ang buong pangyayari sa taas at kinilala ang tissue roll bilang number 104 na si Haihani na miyembro ng disciplinary unit. Sa villa, naglaro si Musubitku na kinainis ni Tsukiumi at sinabing dapat silang maglinis tulad ng utos niya. Hindi to napansin ni Minato dahil nakatuon ang mga mata nito kay Musubing hindi pa niya nakitang naka-bathing suit. Nahuli ni Tsukiumi ang tinitignan nito at inalok ang sarili sa uslak na sinundan ni Kung nag-alok ng kanyang mga jolen, ngunit hindi nito alam ang sasabihin. Pumasok si Mia at tinawag siyang uslak at sinabi sa mga babaeng malapit na ang niluluto. Pagkatapos, pumunta si Minato upang ipaalam kay Machung kakain na pero abalato sa pananaliksik at pinakita ang datos ng MBI at binanggit ang interesanteng natuklasan doon. Pinakita niya ang record ng natalong Sekirei pero walang record ng tumalo rito. Pinaliwanag niya ang di formal na patakarang ang nagwagi ang asikaso sa natalong Sekirei hanggang dumating ang MBI ngunit ang barbarong ito ay iniwan siyang halos wala ng buhay at may dalawa pang kasong tulad nito. Binanggit din niyang tila may sobrang kahina-hinala sa buong bagay na yon. Samantala, tinatawag ni Musubi si Uzumi para kumain ngunit natuklasang wala to sa kwarto at nasa ospital pala sa bayan at bumisita sa may sakit niyang ashikabi. Habang ginagawa ni Minato ang mga gawain, pinakita ni Ku ang bagong costume, kaya tinanong niya si Mia kung ba't may mga costume si Uzumi at sinabing wala talaga siyang alam tungkol kay Uzumi. Sinabi ni Miang wala rin siyang masyadong alam, pero alam niyang lahat yun ay para sa isang tao na nasa ospital. Hindi siya sigurado kung yun ang ashikabi, pero naunawaan niya ang lalim ng ugnayan nila't lumitaw si Musubi at Tsukiuming tumatakbot nag-uunahang parang uslak. Habang nagtatalo ang mga babae, sinabi ni Minatong nais niyang kausapin ang lahat. Sa ospital, naghanda na si Uzuming umalis nang magising ang ashikabi at humingi ng tawad dahil naging gulay pero sinabi ni Uzuming ayos lang dahil vegan naman siya at masaya tong kakainin. Sa pagpupulong nila Minato, nakiusap siya sa mga babaeng huwag gumawa ng kauslakan dahil may mapanganib na mga Sekirei ngunit hindi sila pumayag dahil sobrang uhaw na sila sa laban at kabilang na doon si Ku. Sinabi ni Minatong nag-aalala siyang baka masaktan sila't na antig si Tsukiumi kaya kalaunan ay tinanong niya sa pinakamarahas na paraan kung talagang nag-aalala to at nang kumpirmahin ay namula siya. Sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang ayos rin pala ang baliw, ngunit nahuli siya sa naging pagtitig at tiniyak sa kanyang siya ang pinakamalakas doon. Napagtanto niyang ang nararamdaman ay pareho sa naramdaman kay Musubi at naintindihan na ang pagiging bachelor. Sinabi niya ritong huwag mag-alala sa kanya bago umalis at siya ay masaya dahil sa wakas ay kumakalma na ito. Pumunta siya sa pinto at nang makita si Musubi sa labas ay napaatras siya at nagtaka kung kailan to dumating ngunit seryoso nitong sinabi sa kanyang handa na ang pagkain. Habang pababa, parang naglalakad si Minato sa mga bubog dahil ang aura ni Musubi ay sobrang nakakatakot na kahit si Machu ay sumigaw. Tinanong ni Uzumi kung handa na ang pagkain at nagulat si Machung makita siya dahil madalas tong wala ngunit binaliwala to ni Uzumi at sinabing nagugutom siya pero napansin ni Machu ang mga dugo sa kanyang damit. Naligo ang mga babae at sinabi ni Uzuming sasali sa kanila at tinago ang dugo ang damit bago tumuloy. Nagtalo si Musubi at Tsukiumi kung sino ang mas lamang at sinabi naman ni Uzuming manatili sana silang ganon habang buhay. Ngunit pinaalala ni Tsukiuming may ibang ashikabi si Uzumi kaya maaaring kailangan nilang maglaban sa hinaharap. Samantala, naiinis si Mikogaming natalo si Mitsuha sa Black Sekirei at nasira ang mga plano. Tinanong niya ang tungkol kay Shi at nang malaman na wala pang pakpak ay nagplano siyang gamitin to bilang kapalit.
Pagbalik kila Yukari, binigyan niya ng pagkain si Shi, at nang magdikit ay sinubukan ni Yukaring ibaling ang atensyon sa pagbanggit ng taong hinahanap niya. Sinabi niyang si Ku ang maliit na kapatid at matagal nang sinusubukang hanapin to, ngunit nang dumating sa lungsod ay sinimulan siyang habulin ng mga tao. Sinubukan ni Yukaring pasayahin to sa pagkwento ng tungkol sa sariling kapatid na laging nakasuporta. Sinabi niyang umaasa siyang makahanap si Ku ng tulad nito gaya ng pagkakakilala sa kanya, kaya nagkasundo silang hanapin si Ku bukas habang si Akitsu ay nakasunod pa rin. Sa ospital, nilapitan si Uzumi ng lalaki upang pasalamatan sa lahat ng ginawa, ngunit sinabi niyang dumiretso na't ibigay sa kanya ang sunod na target. Inabot nito ang larawan ni Kuno at binalaan siya sa espesyal na kapangyarihan, ngunit nang maglakad ay pinaalala ng lalaking ang ashikabi niya ay naubusan na ng oras. Samantala, plano ng mga babaeng habulin ang mapanganib na si Kirei, kaya sinubukan ni Tsukiumi si Musubi at dahil mabilis siyang nakaiwas, sinabi nitong maaari niya tong asahan at umalis na silang dalawa. Kasabay nito, tumatakbo si Haruka at Kuno mula kay Uzumit nang subukang umatake. Naglabas si Kuno ng sigaw na nagbigay ng babala sa mga babae at nagmadali sa direksyon nito. Nagdiwang si Haruka at inisip na kapaki-pakinabang si Kuno, ngunit hindi pala't bumangon muli si Uzumi para umatake. Sa pagkakataong yon, may alon ng tubig na pumigil sa kanya't dumating si Tsukiumi at Musubi, kaya nagulat si Uzumi pero wala silang ideyang siya yon dahil sa suot. Ngunit nagsimula siyang magpanik dahil ayaw niyang makipaglaban sa kanila pero pinilit ni Tsukiuming alisin ang suot nito. Naglunsad si Tsukiumi ng kahanga-hangang water dragon, ngunit nang lumakad ang lasing na babae sa harap ay huminto siya at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Sinabi ng adik sa alak na hindi patas ang laban dahil dalawa sila, kaya sinabi ni Tsukiumi kay Musubing asikasuhin ang bata sa likod at muling binaling ang atensyon sa laban. Nagpakilala si Musubi kay Kuno at humiling ng laban, ngunit nang makita ni Kuno ang kargada nito ay tiyak siyang natalo na rito. Dahil alam ni Haruka kung gaano to kawalang silbi, pumagit na siya at sinabi kay Musubing nais nilang wag sumali sa Sekirei Project. Samantala, patuloy na umaatake si Tsukiumi upang tanggalin ang suot ni Uzumi, ngunit patuloy na nakikialam ang reyna ng alak. Matapos sabihan ni Tsukiuming lumayas, pumanig si Kazihana kay Uzumit pinagana ang kapangyarihan at binunyag na siya ang number 3 na si Kazihana bago sila mawala ni Uzumi. Nabigla si Tsukiumi sa pagbubunyag ngunit nang tumingin pabalik ay nakita niyang nawawala rin si Musubi. Samantala, tinanong ni Uzumi kung ba't siya niligtas ni Kazihana at sinabi nitong nakita na siya dati't kinumusta si niya. Nang mapagtanto ni Uzuming bistado na siya, pinakilala niya ang sarili bilang number 10 at hinamon to sa laban. Sa villa, nagtaka si Minato kung ba't ang tagal ng mga babae tinanong ni Machu ang ginagawa niya at sinabi nitong inaasikaso ang labada dahil yun lang ang magagawa niya para makatulong. Naghubad naman ito roon upang maasikaso ang kanya't napagtantong yun na ang perpektong pagkakataon para sa mga binabalak dahil wala rin ang iba. Habang ito ay nakadikit sa kanya, lumapit si Homura at humingi ng tawad sa paggambala, ngunit ginamit yun ni Minato para makatakas kaya lumingon si Machu sa kanya bilang kapalit pero nagbanta tong susunugin siya. Humiling siya ng karagdagang espesyal na gamot, ngunit binalaan siya ni Machung ang gamot ay pansamantalang solusyon lang at nagtaka kung ba't di pa rin gumagaling ang katawan. Sinabi ni Homurang unang pagkakataong maramdaman ng katawan ang ganon at nang subukang sabihin ni Machu kung ano marahil ang nangyayari ay umalis siya. Habang sinasampay ni Minato ang labada sa labas ay biglang nahulog si Musubi mula sa kung saan at lumapag ang plat sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makarecover, hinila na siya ni Musubi at sinabing meron siyang gustong ipakita rito. Dumating sila sa lumang apartment at nang kumatok ay naroon si Haruka at Kuno. Naupo ang apat at nang ipakilala ni Minato ang sarili ay tiniyak ni Musubing makakatulong siya sa kanila. Sa villa, patuloy na naghahanap si Tsukiumi ng kasosyo sa krimen nang ipaalam ni Machung kinuha ni Musubi si Minato at tumakas para sa kanilang pribadong oras. Pinaalam ni Tsukiumi kay Machu ang Sekirei na may balabal at agad naisip ni Machu ang mga dugo sa damit ni Uzumi. Binanggit din ni Tsukiuming nawawala rin si Kuno at nagtaka kung bakit pinayagan ni Minaka ang ganun kahinang Sekirei sa laro pero sinabi ni Machung di kailangang lumaban ng direkta ng mga Sekirei at maaaring gamitin lang ang kanilang utak. Dito nakaramdam ng hiya si Tsukiumi dahil nabawasan siya ng talino mula nang ipahiram ito kay Musubi. Nang mag-aaway na ang dalawa, pumasok si Kung umiiyak at halos mawala ng kontrol kaya nagpasya silang sumama rito at maligo. Sa lumang apartment, nagkasundo ang mga lalaki sa pagkamuhi sa landlord na mukhang unggoy nang biglang banggitin ni Harukang siya ay nag-aaral. Inamin niyang siya rin ay walang kwentang estudyanteng nabigo sa kolehiyo kaya natuwa si Minatong nakahanap ng isang walang silbi gaya niya. Pinunto ni Musubi ang pagkakapareho nila, ngunit habang nagsasalita, napansin ni Haruka ang pagkakaiba ng dalawang Sekirei, at agad niyang naisip na mas lamang si Minato at siya ang may pinakamasamang kapalaran.
Tinanong ni Minato kung ano ang kailangang tulong kaya naging seryoso si Haruka at sinabing hindi nila kayang lumaban dahil walang silbi si Kuno at ang tanging kakayahan niya ay sumigaw kaya tataka sila sa lungsod. Sa villa, sinubukan ni Tsukyuming alisin ang galit kay Musubi dahil sa pagnanakaw kay Minato nang biglang sinabi ni Matchung huwag maligo kasama ang mga Sekireing may ibang ashikabi. Ipinaliwanag niyang sila ay pinakamahina sa ganung estado't lahat ay maaari sa isang battle royale. Samantala, tinanong ni Minato kung ba't di pa sila umalis sa lungsod kaya sinabi ni Haruka ang engkwentro sa disciplinary unit ng subukan nilang tumakas at sinabing maaari silang tumapos ng isang ashikabi. Lahat ng ito ay bago kay Minato at nalungkot si Haruka sa kawalan niya ng alam kahit may magandang Sekirei, nakabaligtaran ng flat niyang Sekirei. Sa puntong yon, pinaalala ni Kuno kung paano siya pinadala kaya humingi ng tawad ngunit napaisip kung paano nila malalampasan ito. Kinagabihan, nanatiling determinado si Musubing tumulong ngunit nagtaka si Minato kung paano yon magiging posible. Pagdating sa bahay, agad siyang inakusahan ni Tsuki Umitku sa paglaan ng kahina-hinalang oras kay Musubi, ngunit tinanggi niya ang mga paratang at humingi ng suporta, ngunit lalo silang nagalit nang sabihin yon ay sikreto. Nang gabing yon, napadpad si Uzumit Kazihana sa bilang lasing na lasing, at napunta sa kwarto ni Minato habang siya ay natutulog. Kinabukasan, nagising si Minato sa maling plot points nang biglang pumasok si Tsuki Umit tinanong ang nangyayarit nagulat nang makita si Kazihana. Walang ideya si Minato kung sino yon ngunit nang tumingin si Kazihana sa kanya, ay lumapit ito at sinabing may kamukha siya. Agad silang pinaglayo ni Tsukiumi ngunit pinigilan siya ni Miat pinaalala kay Kazihanang di pwede ang karahasan doon. Nagulat ang mga babaeng kilala to ni Mia kaya ipinaliwanag niyang taga doon ito sa villa datit pinayuhan silang dalawa ni Uzuming magtakip bago muling bumalik ang kung anong matigas kay Minato. Napaisip si Tsukiumi kung paano sila nagkakilala, ngunit sinabing nagkita lang sila sa kalye samantalang naalala ni Uzumi ang totoong nangyari. Matapos niyang ibigay ang hamon, nagbago ang anyo ni Kazihana at sinabing walang interes sa laban ngunit nagpatuloy si Uzumi sa atake. Naiwasan siya ni Kazihana at agad natapos ang laban sa paglapit sa selyo mismo ni Uzumi. Ngunit nang sabihin ni Uzuming hindi pa siya maaaring matalo ay nag-alok si Kazihana ng kasunduan para hayaan siya kapalit ng mas maraming alak. Paglaon, pinaalam ni Minato sa mga babae ang plano ni Haruka at Kunong tumakas at sinabi ni Tsukyuming masamang ideya yon pero giniit niyang wala silang opsyon dahil uslak si Kuno. Dahil dito ay pumunta siya kay Machu para sa payo at sinabi ni Machung posible yon kung magtutulungan ang lahat ng kanyang Sekirei, ngunit nagbabala na makakaaway ang MBI pagkatapos nito. Nag-alala si Minato kung mapanganib ang gagawin, ngunit tiniyak ni Musubing matutupad ang pangarap dahil sa kanilang matibay na ugnayan. Samantala, pinaalam ni Natsuo kay Karasuba ang pagtatangkang tumakas nung nakaraan at pareho silang umasang magiging interesante ang lahat. Paglaon, kinuwento ni Kuno ang malungkot na buhay bago nakatagpo ng kanyang ashikabi kung saan nakaharap pa ang Lightning Twins na sinubukan siyang tapusin, ngunit nakatakas siya gamit ang kakayahan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng ipakita ni Haruka ang kabutihan at alam niyang ito na ang ashikabi niya. Naantig si Kazihana sa kanilang kwento at sinabing walang kahihiyan sa kawalan ng silbi bago nagsimulang sumayaw kung saan napatanong si Haruka kung ba't siya naroroon. Halos tapusin ni Seo si Minato at tinanong kung ba't nagdala ng napakaraming tao, ngunit nang kumalma, ay pumayag siyang tumulong basta't mababayaran. Alam ni Minato ang dapat gawin kaya tinawagan niya si Mia at pinakausap kay Seo, at nang makausap ang demonyo sa kabilang linya, ay sinumpa niya si Minato sa ginawang yon. Sa villa, nagtaka si Tsukiumi sa kung anong insekto ang pumasok kay Minato at naisip ang sinabi sa mga babaeng plano niyang tulungan ang mga talunang tumakas. Iniisip niyang ang mga Sekirei ay dapat lumaban at di tumakas pero nang sabihin ni Matsung tungkuling tulungan si Minato bilang Sekirei, ay sinabi ni Tsukiuming wala siyang silbi dahil nakatago lang sa silid. Natagpuan ni Mia si Tsukiuming nag-iisa, kaya sinabi ni Tsukiuming lahat ay nasiraan na ng ulo, ngunit minungkahi ni Miyang baka nainggit lang siya dahil si Kuno ay makakatakas at malalaan nito ang oras sa ashikabi. Tinanong niya si Tsukiumi kung gustong maging pinakamalakas at inamin nitong gustong maging ganon para makasama si Minato sa natitirang bahagi ng kanyang buhay may asawa. Dito inalok ni Miyang subukan ang lakas niya at pinapunta siya sa bakanteng lugar. Sa bahay ni Seo, nagtipon ang grupo sa paligid ng mapat pinaliwanag ni Seong ang lungsod ay nahahati sa apat kung saan tatlo sa mga ito ay hawak ng ibang ashikabit isa roon si Mikogaming hawak ang timog. Ang kanluran ay hawak ng isang taong wala siyang alam, habang ang silangan ay hawak ni Higa, na isang malihim na bastardong may mga alagad ring ashikabit marahil ay gagawa na rin ng hakbang. Samantala, si Uzumi ay nasa ospital ulit nang bigla siyang umalis para makipagkita sa isang ahente ni Higa. Sinabi nitong may isang tsansa na lang siya't pinaalalang kontrolado ni Higa ang buhay ng kanyang ashikabi.
Kila Seo, tinanong ni Minato kung bakit walang sumakop sa Hilaga, at sinabi ni Seong may nakakatakot na demonyo sa Hilaga kung saan pinunto ni Musubing ang villa ay nasa Hilaga rin. Sa villa, inudyok ni Mia si Tsukiumi kaya nilunsad nito ang Water Dragon pero pinuksa lang yon ni Mia sa isang kumpas. Pagkatapos ay umaksyon ang nakakatakot na demonyo at nilampasan si Tsukiumi sa isang hiwa ay pinunit ang damit at sinabing marami pa tong dapat matutunan. Nagulat si Tsukiumi at nagtaka kung sino ang mamaw habang tinitingnan ang butas sa lupa. Samantala, sinabi ni Seong ang Hilaga ay perpektong lugar para tumakas at tinuro ang ilog na naghihiwalay sa lungsod mula sa labas at kapag nakatawid sila ay hindi na makakasunod sa kanila ang MBI. Minungkahi ni Seong dumaan sa linya ng treng may bantay pero walang inspeksyon, ngunit binanggit na may dalawa silang problema. Ang una ay ang mga satellite ng MBI na tutustahin sila kapag nabisto, ngunit minungkahi ni Minatong ipahak nila kay Machu ang mga satellite. Ang pangalawa rito ay ang disciplinary unit na binubuo naman ng Black, Blue, at Red Sekirei na sobrang halimaw sa lakas. Nagboluntaryo si Musubing lumaban rito kaya sinabi ni Seong dapat isagawa ang operasyon bukas ng gabit nagulat si Haruka dahil agaran pala. Humingi ng tawad si Kuno sa pagiging sagabal at tinukso siya ng Lightning Twins sa hindi pagpayag sa kanilang tapusin siya bago magdulot ng problema, ngunit pinaalala ni Harukang dapat siyang manindigan para dito. Dito'y handa na ang mga plano at tiniyak ni Seong siguradong magtatagumpay sila. Paglaon, sinabi ni Machu kay Minatong may plano na siyang maaaring gawin, ngunit makakahak lang siya ng isang oras, kaya ibig sabihin ay dapat nang umalis sa loob ng oras na yon. Biglang pumagitna si Kazihana at tinawag sila sa isang party, na lumalabas na para sa dalawang talunang kanilang tutulungan. Habang ang mga babae ay abala, tinanong ni Haruka si Minato kung bakit hindi na lang sumama sa kanya't mamuhay ng masaya sa malaking supply ng mga plot, ngunit bago makasagot si Minato, napansin niyang nag-iisa si Tsukiumi lumabas para dito. Sinubukan ni Tsukiuming hawakan ang kargada habang inaaya ni Minatong makiparty pero tumanggi siya. Giniit niyang wala siyang intensyong umatras, ngunit sinabi ni Minatong kung atakihin sila ng ibang Sekirei, ay si Musubi lang ang nag-iisang makakalaban at nag-aalala siya na baka may mangyari sa kanya. Gayunpaman, tinukoy ni Tsukiuming tila mas nag-aalala siya kay Musubi kesa sa plano. Samantala, dumating si Uzumit inaya siya ni Kazihana sa party, ngunit nang malaman nito kung para saan ay tumanggi siya at nagpa siyang umalis. Tinanong ni Kazihana kung ano talaga ang pakay ng taong may hawak rito kaya nag-alangan si Uzumi. Sa pasilyo, humingi ng tawad si Minato sa kawalan ng pakialam at sinubukang hawakan si Tsukiumi kinuha nito ang kamay niya at nilagay sa tamang lugar at tinanong kung di ba siya interesado rito. Sa sandaling yon, pinutol sila ni Machu at nagpanik si Minato at sinabi ni Tsukiuming naguluhan siya saglit bago tumakbo palayo. Napagtanto ni Minatong yon ang unang pagkakataong nahawakan ito at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siya at naisip na mas gustong makasama ang kapatid kaya tinawagan niya si Yukari pero sinabing abala siya at humingi ng tawad. Habang naglalakad si Yukarichi para hanapin si Ku, plano naman ni Akitsut ng isa pang Sekirei na umaksyon na sa gabing yon. Sa villa, naghilamo si Homura nang lapitan naman siya ni Miyang tinanong kung ba't di siya pumapasok sa trabaho. Sinabi ni Homurang di ayos ang pakiramdam pero di naniwala si Mi at sinabing nagbabago na siya ngunit tumanggi ito. Samantala, nagmumuni-muni pa rin si Tsukiumi nang umakyat sa bubong si Ku at sinabing di na siya asawa ni Minato dahil ayaw niyang tumulong. Nanindigan pa rin si Tsukiumi pagdating ng gabi ay handa na ang grupong isakatuparan ang kanilang plano sa pagtakas. Sa sandaling yon, pinaalam ni Haihani kay Karasuba ang kakaibang aktibidad sa Hilagat sinabing siya at ang Red Sekirei ay pupunta't ayusin to. Pagkatapos, tinanong ni Natsuo si Karasuba kung may disciplinary unit na bago siya maging Ashikabit sinabing mayroon, ngunit isa lang ang Sekirei at yon ang number 8 na si Yumi. Nang panahong yon, nahuli si Musubi ng isang covert operative kung saan pumuksa sila ng daan-daang mga tao para mabawi siya. Doon pinagkatiwala ni Yumi kay Musubi ang hiling na makilala ang tunay na mahal at kahit sinubukan ni Karasubang pigilan ay huli na siya. Nagdalamhati si Karasuba sa pagkawala nito dahil gusto nitong siya ang tumapos sa kanya. Samantala, patuloy na umiinom ng sobra si Kazihana habang tinatanong ni Homura kung tutulong siya ngunit sinabi niyang mas gustong panoorin ang gagawin ni Musubi. Sa puntong yon, nagtago ang grupo sa linya ng tren habang hinihintay ang oras kung saan ang lugar ay punong-puno ng mga MBI security. Habang hinahak ni Machu ang mga sistema, lahat ay naghihintay sa senyas ni Machu nang ibigay niya ito ay nagsimula na ang misyon. Ang pangunahing grupo ay tumakbo sa tulay habang binibigyan ni Seo ang kambal ng paborito at pinadala sila upang lumikha ng malaking distraksyon. Habang nagtataka ang mga gwardya sa nangyayari, lumapit si Kung tila inosente hanggang sa may isang nakatukoy na siya ay isa sa mga Sekirei at nilabas ang impyerno sa lupa, pati sa mga tangke.
Habang tumatakbo ang grupo, nanonood si Uzumi sa taas at di umatake. Samantala, pinaalam ni Takami kay Minakang bumagsak ang surveillance system at nagkaroon ng kabuluhan sa Hilaga, ngunit hindi na tinag si Minak at pinagmalaking alam na niya yon mula simula't plano niyang magsaya sa palabas. Sa sandaling yon, nagsimulang makita ni Machu ang ilang MBI soldiers na papunta sa kanilang lokasyon, kaya sinabi niya sa kanilang itigil ang misyon dahil marahil ay alam ng MBI ang plano. Napagtanto ni Minatong si Ku ay mag-isa't napapaligiran at nagradyo si Seo't sinabing sila rin ay napalibutan pero nang aksidente siyang nakuryente ng isa sa kambal ay nawala ang koneksyon ni Seo sa natitirang grupo. Sinabi ni Minatong ililigtas niya si Ku at nang subukang mangatwiran ni Machu ay pinaliwanag nitong nangako siya kay kung sasamahan to habang buhay at hindi niya to abandonahin ngayon. Dahil dito, naalala ni Machu ang mga sinabi ni Tsukiumi tumanggiring makipaglaban at alam na ang dapat gawin. Naghandang pumunta si Musubit Minato kay Kut sinabi kay Kunot Harukang umalis na pero tumawag uli si Machu at sinabi sa kanilang magtungo sa tulay habang inaasikaso niya si Ku. Habang nagmumuni-muni si Tsukiumi sa bubong ay lumabas si Machung nakamotor para iligtas si Ku. Pinaalala ni Tsukiuming hindi siya dapat umalis sa villa pero sinabi ni Machung kung si Minato ay handang ipahamak ang walang silbing buhay ay wala siyang dahilan kaya umalis na. Samantala, nakataka si Seo kasama ang uslak niyang kambal at napaisip sila kung magtatagumpay ang grupo ni Minato sa natitirang bahagi ng plano. Nakarating si Minato at ang iba sa tulay at iniwan si Ku kay Machut nang malapit na silang paputukan ay dumating si Machu na may matinding armas at tinawag si Ku para sumama sa kanya. Pinaalam niya sa grupong nakuha na si Ku at sila ay nagtangkang tumakas habang naglalabas ng veggie bomb sa lungsod para ma-distract ang mga to sa tulay. Habang ang mga sistema ng MBI ay puno ng alerto, tumalon sila Minato sa tulay para sa huling pagtatangka. Samantala, napansin ni Shi ang malaking halaman sa labas at naisip si Ku kaya tumakbo sila ni Yukari upang hanapin siya habang si Miko gamit mga alagad ay tinukoy itong perpektong pagkakataon. Kasabay nito ay patuloy na bumagtas ang grupo sa tulay nang bigla silang napahinto dahil humarap sa kanila si Haihani at ang number 105 na si Benitsubasa. Agad nanguna si Musubit sabik na sinabing siya ang lalaban, pero matapos ang palitan ay sinabi ni Benitsubasang tulad siya ng nilarawan ng Black Sekirei. Ngunit walang ideya si Musubi kung sino yon na kinagulat ni Benitsubasang wala pang nakikilalang may room temp IQ. Nagalit rito si Benitsubasa kaya nagbigay siya sa uslak ng serye ng matitinding ataking nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pagbalik sa villa, nagsimulang mag-alala si Tsukiumi nang makipag-usap sa kanya si Mia at sinabing mapag-iwanan siya kung hindi siya tutulong. Sa tulay, inisip ni Benitsubasang nanalo na pero hinawakan ni Musubi ang binti niya at pinalipad at tumakbo si Minato upang tiyaking ayos lang siya. Nakalapag si Benitsubasang mas naiirita na, kaya nagpa siya itong ipakita sa kanya kung ano ang kayang gawin ng disciplinary unit at nagpadala ng isang malakas na suntok sa tulay na sumira sa lapag na kinatatayuan nila. Habang hinahanap ni Musubi si Minato, patuloy na sumugod si Benitsubasa pero nagawang pigilan to. Natagpuan ni Musubi si Minatong nakabitin sa tulay pero nauna si Benitsubasa at sinubukang durugin ang kamay nito para bumitaw. Kasabay nito, kinorner ni Haihani si Kunot Haruka at tiniyak na di na sila pakakawalan ngayon. Patuloy na umatake si Benitsubasa kay Musubit sa espesyal na galaw ay winasak ang damit sa isang iglap. Nang makita to, nahanap ni Minato ang lakas upang makaangat at sinabi kay Musubing tumakbo, ngunit tumanggi siya dahil ang mga Sekirei ay pinanganak para sa mga ashikabit masayang nakilala ito. Sa kasamaang palad, bago pa maabot sa huling pagkakataon ay lumitaw si Benitsubasa at binigay ang panapos. Kasabay nito, nagpasya na si Tsukiuming sumali sa laban at pinaalala sa sariling siya ang lehitimong asawa at nagpasalamat kay niya bago umalis. Sa tulay, nagawa ni Minatong gumapang papunta kay Musubi, ngunit huli na dahil ang selyo ay nawala sa harap ng kanyang mata. Sinubukan niyang gisingin ito at naalala ang kanyang pangakong hindi matatalo para makasama siya habang buhay. Habang umiiyak, sinabi ni Benitsubasang wala ng pag-asa dahil ang selyo ay nawala na ngunit nang subukan tong tawagin ni Haruka, sinabi ni Haihaning tumuon sa sarili niyang problema at sinaksak to. Nang makita yon ni Kuno, naalala niya ang pagpayag nitong maging ashikabit nagdasal at hinalikan siya, na nagbigay daan upang gumana ang angelic song na nagpatumba kay Haihani sa kanyang mga tuhod. Nagtaka si Benitsubasa kung anong nangyayari dahil nawala ng lakas si Haihani at bumagsak. Sa estado ng kapayapaan, sinabi ni Benitsubasa sa uslak na huwag matulog pero napagtantong hindi siya makagalaw at habang nagtataka sa kakayahang yon, natapos ang dasal ni Kunot siya ay bumagsak kay Harukang masaya dahil nagkapakinabang. Ngunit sinabi ni Harukang wala pa rin tong silbi pero tamang uri ng walang silbi para sa kanya.
Binanggit ni Benitsubasang walang saysay ang mga yon, ngunit nanindigan si Minato at sinabing sinubukan niyang ibigay ang lahat kaya nagalit ito't umatake, pero pinahinto ng alon ng tubig. Dumating na si Tsukiumi at natuwa si Minatong makita siya, pero agad napansin ang kalagayan ni Musubi at tumakbo sa tabi nito. Nang makitang nawala ang selyo, nagdalamhati siyang hindi nanalo sa mga shopping ngunit pinutol siya ni Benitsubasa at sinabing nakakairita to gaya niya. Handa na si Tsukiuming harapin sila at inihayag ang kanyang numerong kinagulat ng lahat dahil siya ay single digit. Umatake si Tsukiumi pero nakaiwas si Benitsubasa at si Haihani ay lumitaw sa likod at pinunit ang bahagi ng damit niya. Sinabi ni Benitsubasang di niya kayang lumaban sa dalawa pero sinamon ni Tsukiumi ang water blade at tinangka silang pabagsakin ng sabay habang naaalala ang oras kasama si Musubi at humingi ng tawad. Nagawa silang pigilan ni Tsukiumi at tinadtad si Benitsubasang tila di alam ang itsura ng sariling dugo at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganun kalakas na si Kirei si Minato. Habang umiiyak si Minato kay Musubi, tinukoy ni Benitsubasang problema to kay Natsuo kung mabubuhay. Sinubukan ni Tsukiuming tumakbo sa kanya't protektahan pero humarang si Haihani at nagpatuloy ang laban hanggang sa mabaon siya ni Haihani sa ilalim ng isang tumpok ng bakal. Nang makita ni Uzuming talagang sumabog na ang sitwasyon, tutulong sana siya pero pinigilan ni Kazihana dahil may dapat munang makita. Naglalakad naman sila Yukari sa lungsod at hinahanap si Ku nang mapansin ni Shi ang ilaw at naramdaman ang presensya ni Kung nakaramdam din. Sa tulay, tila tapos na ang buong grupo at malapit ng wakasan ni Benitsubasa ang lahat ng umpugin siya ni Minatong tumanggi pa ring sumuko. Sa puntong yon, napagtanto ni Matsyong may mali kay Minato kaya nagpa siya si Kung mamaya na magsayat pumunta muna sa kanya. Habang paalis, tumakbo si Shi sa lugar ngunit sinalubong ni Mikogaming dinakma siya pero nang makita kung gaano kahat si Shi ay nagtaka to kung ba't di pa to nabinyagan habang ang si Kirei ay lumapit kay Yukari. Sa tulay, galit si Benitsubasang isang simpleng unggoy ang makakatama sa kanya't kahit na sinabi ni Haruka at Tsukiuming tumakbo na, giniit nitong hindi niya iiwan ang mga taong mahal niya. Sumugod si Benitsubasa ngunit sa puntong yon, isang misteryosong boses ang tumawag at may nagsimulang magliwanag sa katawan ni Musubi. Samantala, malapit nang harapin ni Yukari ang katapusan ng makawala si Shit Yumakak. Sinabi niyang mahal ito at gayon din si Yukari, kaya binahagi nila ang unang halik na nagbigay sa kanya ng pakpak kung saan agad niyang ginamit ang dasal upang maglunsad ng malakas na ataking nagpatakbo sa iba. Sa parehong oras, nagkaroon ng bisyon si Minatong lumulutang siya habang sinasabi ng isang boses ang misyong ituro sa iba ang pagmamahal. Sa puntong yon, nagsimulang lumutang si Musubit lumitaw ang number 8 sa kanyang katawan bago tawagin ang kanyang sariling Yumi na si Kirei of Fate. Nagtaka si Benitsubasa kung nababaliw ba siya ngunit sinabi ni Yuming manahimik at nagtaka kung kailan naging bully ang disciplinary unit at nangakong tuturuan sila ng leksyon bilang kanilang superior. Si Benitsubasa at Haihani ay sumugod ngunit naglabas si Yumi ng matinding blast na nagpalaya rin kay Tsukiumi mula sa tumpok ng bakal. Doon naman dumating si Machu at Ku na nagtataka kung ano ang beam ng ilaw. Nagpatuloy si Yumit sinaad na siya ang pinuno ng disciplinary unit at sinabing kulang pa sila sa pagmamahal at pagkatapos ay tinapon sila ng milya-milyang parang wala lang. Nang tingnan ni Yumi ang iba, natuwa siyang puno sila ng pagmamahal lalo na si Minatong dahilan kung bakit siya nagising kaya minudmud niya ito sa mga kargada at niyakap ngunit gaya ng inaasahan ay natrigger ang iba. Sa puntong yon, lumitaw si Karasuba at sinabing masayang nagkita silang muli at pagkatapos ay nilabas ang kanyang espada at sumugod kay Yuming umiwas sa bawat wasiwas at sinabing hindi siya ang dapat kalaban nito. Nang malapit nang itusok ni Karasuba ang espada, bumalik sa normal si Musubit sinabing ang huling naalala ay pagkatalo sa disciplinary unit. Agad namang kumalma si Karasuba at sinabing kailangan pa nitong magsanay kung natalo siya ng gaya ni Benitsubasa. Tumakbo si Minato para yakapin siya at nagbabala si Tsukiumi kay Karasubang wag humadlang ngunit sinabi nitong may mas malaki pa silang problema. Bigla namang bumalik ang satellite at nagpadala ng malakas na beam at hinati ang tulay sa gitna. Bahagyang nakataka si Minato at Musubi habang si Kuno at Haruka ay misteryosong nailigtas ng mahabang telang sinundan ng malakas na hangin nagdala sa kanila sa kabilang panig. Nang humupa ang lahat, nakita nilang ligtas ang dalawa sa kabila at tinanong ni Haruka kung sasama ba siya sa kanila, ngunit naalala ni Minato ang mga salita ni Yumit sinabing may dapat pa siyang tapusin. Pagkarinig nito, tumakbo si Kuno at Haruka nang magkasama't nangakong magkikita silang muli balang araw habang pinapanood sila ni Uzumit Kazihanang nagkakaroon na rin ng pakiramdam para kay Minato. Sinabi ni Tsukiuming dapat nang umalis bago dumating ang MBI ngunit bago lumisan, si Minato ay nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa pagiging mahina at paglagay sa lahat sa panganib. Ngunit siniguro ni Musubing sapat na kung sino siya at nagmadali ang mga babae rito.
Paglaon, bumalik sa normal ang lahat sa villa kung saan nagbanta si Mia sa buhay ni Seo sa katamaran at ang mga babae ay pinag-aawayan si Minato. Samantala, nagtaka si Takami kung paano nabuhay si Musubi habang si Mikogami ay plano muling tumugis ng Sekirei. Kasabay nito, binisita ni Uzumi ang Ashikabing ligtas dahil tinuturing pa rin ito ni Higang kailangan habang si Shit Yukari ay patuloy na naghahanap kay Ku. Sa huli, nakaupo si Kazihan at Homura sa bubong at sinabi ni Kazihan ang parehong tumutugon ang katawan nila kay Minato bago mawala at naiwan si Homurang nag-isa sa tumutubong mga plat.